Ang spoken. Masakit na revelation ng kapatid ni Prinsesa Diana. Ang katotohanan sa likod ng libing na nagpaiyak sa buong mundo mahigit 2 dekada na ang lumipas mula nang yumao si Prinsesa Diana, ngunit nananatili pa rin siyang isa sa pinakamamahal at pinakaalalang miyembro ng maharalikang pamilya ng Britanya. Ang kanyang kabutihan, malasakit sa mga nangangailangan, at kakayahang makiisa sa karaniwang tao, ang dahilan kung bakit tinawag siyang People's Princess. Gayunpaman, sa kabila ng paglipas ng panahon, marami pa ring tanong ang bumabalot sa kanyang buhay, at lalo na sa mga pangyayaring sumunod sa kanyang trahedyang pagkamatay noong 1977. Muling naging sentro ng usapan ang alaala ni Diana. Matapos magsalita, ang kanyang nakababatang kapatid na si Charles Spencer tungkol sa isa sa pinakamabigat na araw sa kanilang pamilya, ang araw ng kanyang libing. Ang kanyang emosyonal na pagbabalik-tanaw ay muling nagbukas ng sugat na matagal ng pilit isinara ng marami. Ayon kay Charles Spencer, hindi niya kailanman malilimutan ang sandaling lumapit siya sa kabaong ng kanyang kapatid. Inamin niyang hindi niya napigilan ang pagluha habang nag-iisa siyang nagpaalam kay Diana. Sa sobrang bigat ng kanyang nararamdaman, sinabi niyang dumating ang punto na kailangan niyang pigilan ang sarili upang magkaroon ng lakas na gawin ang isang bagay na makapagbibigay ng tunay na parangal sa kanyang kapatid. Ikinuwento rin niya na isinulat niya ang talumpating babasahin niya sa libing at bago ito ihatid sa publiko, binasa muna niya ito sa tabi mismo ng kabaong ni Diana. Para kay Spencer, iyon ang kanyang huling personal na pakikipag-usap sa kapatid. Isang sandaling puno ng pagmamahal, pangungulila, at pangakong ipagtatanggol ang kanyang alaala. Ngunit hindi lamang ang kanyang emosyonal na pamamaalam ang muling naging usapin. Mas ikinagulat ng publiko ang kanyang pagbubunyag tungkol sa funeral procession na napanood ng bilyon-bilyong tao sa buong mundo noong Setyembre 6. 1977. Isa sa pinakamatinding larawan noong araw na yon ay ang paglalakad ni na Prinsipe William at Prinsipe Harry sa likod ng kabaong ng kanilang ina. 15 taong gulang pa lamang si William habang 12 taong gulang naman si Harry. Habang milyon-milyong tao ang umiiyak sa gilid ng mga lansangan ng London, tahimik na naglakad ang 2 batang prinsipe sa harap ng mga kamera ng buong mundo. Para sa marami, naging simbolo yon ng kanilang katatagan. Ngunit ayon kay Charles Spencer, tutol siya sa plano mula pa lamang sa simula. Nang ipaalam umano sa kanya ng mga opisyal ng Buckingham Palace na sasama sina William at Harry sa prosesyon, agad siyang tumutol. Naniniwala siyang hindi makatarungan na obligahin ang 2 batang nawalan ng ina na ilantad ang kanilang matinding kalungkutan sa harap ng milyon-milyong tao. Iginiit niya na hindi gugustuhin ni Diana na maranasan ng kanyang mga anak ang ganoong klase ng emosyonal na pasanin. Ngunit ayon kay Spencer, sinabi sa kanya ng mga opisyal na napagdesisyonan na ang lahat at wala nang mababago. Hindi pa rin siya sumuko. Patuloy umano siyang nakiusap upang hindi na isama ang 2 prinsipe sa mahabang paglalakad. Kalaunan, sinabi sa kanya na sina William at Harry mismo ang nagnanais na gawin ito bilang huling pagpupugay sa kanilang ina. Dahil naniwala siyang sariling pasya iyon ng 2 bata, napilitan siyang tanggapin ang desisyon. Ayaw niyang hadlangan ang anumang paraan ng kanilang pagdadalamhati kung iyon nga ang kanilang nais.
Ngunit makalipas ang maraming taon, isang bagong detalye ang lumabas na tuluyang nagpabago sa pananaw ni Charles Spencer. Sa kanyang mga panayam at isinulat sa kanyang memoir, ibinahagi ni Prinsipe Harry na wala silang tunay na pagpipilian noon. Ayon sa kanya, hindi sila tinanong kung nais ba nilang lumakad sa likod ng kabaong ng kanilang ina. Bilang isang 12 taong gulang na bata, sinabi niyang simpleng sinabi lamang sa kanila kung ano ang kanilang gagawin. Ang rebelasyong ito ang labis na ikinalungkot ni Charles Spencer. Napagtanto niyang kung nalaman lamang niya noon na hindi pala kagustuhan ng dalawang prinsipe ang paglahok sa prosesyon. Ginawa sana niya ang lahat upang pigilan ito. Para kay Spencer, isa itong katotohanang matagal na niyang dala sa kanyang isipan. Hindi lamang ito tungkol sa isang seremonya, kundi tungkol sa kapakananan ng dalawang batang nawalan ng ina sa isa sa pinakamalungkot na araw ng kanilang buhay. Hanggang ngayon, nananatiling isa sa pinakamakapangyarihang larawan sa kasaysayan ng modernong monarkiya, ang paglalakad ni William at Harry sa likod ng kabaong ni Diana. Para sa ilan, ito ay simbolo ng tungkulin at katatagan. Para naman sa iba, isa itong paalala kung gaano kabigat ang responsibilidad na ipinapasan sa mga batang isinilang sa loob ng maharlikang pamilya. Habang naglalakad si Charles Spencer patungo sa mikropono, bumalot ang katahimikan sa napakalaking simbahan. Nakatuon sa kanya ang mga kamera, habang milyon-milyong manonood sa buong mundo ang naghihintay sa kanyang sasabihin. Sa kanyang mahinahon, ngunit matatag na tinig, hindi lamang niya pinarangalan ang alaala ng kanyang kapatid. Ipinahayag din niya ang kanyang matinding lungkot, galit at pagkadismaya sa mga puwersang sa kanyang pananaw ay nagdulot ng labis na pagdurusa kay Diana. Inilarawan niya si Diana bilang ang pinakatinugis na tao ng makabagong panahon. Ang pahayag na ito ay tumimo sa puso ng marami. Para kay Spencer, hindi lamang ang walang humpay na pagtutok ng media ang naging dahilan ng paghihirap ng prinsesa. Ipinahiwatig din niya na may mga institusyong nabigong protektahan siya sa mga panahong higit niya itong kailangan. Bagamat hindi siya nagbanggit ng maraming pangalan, malinaw sa maraming nakikinig na ang kanyang mga salita ay tumutukoy rin sa papel ng maharlikang pamilya at sa paraan ng pagtrato kay Diana matapos ang kanyang paghihiwalay kay noon ay Prinsipe Charles. Ang kanyang talumpati ay naging higit pa sa isang simpleng eulogy. Para sa marami, isa itong pampublikong panawagan para sa pananagutan at pagkilala sa mga pagkukulang ng nakaraan. Kapansin-pansin ang naging reaksyon sa loob ng Westminster Abbey. Marami sa mga dumalo, kabilang ang mga pinuno ng iba't ibang bansa, mga kilalang personalidad, at mga miyembro ng maharlikang pamilya, ay nanatiling seryoso at halos walang ipinakitang emosyon. Si Reyna Elizabeth II ay nanatiling kalmado, habang si Prinsipe Charles ay hindi rin nagpakita ng malinaw na reaksyon. Sa labas ng simbahan, ibang-iba ang naging tugon ng publiko. Maraming tao ang napaluha habang pinakikinggan ang bawat salita ni Spencer. Ang ilan ay tumango bilang pagsang-ayon, samantalang ang iba ay hindi napigilang pumalakpak. Maging sa loob ng Westminster Abbey, isang bagay na bihirang mangyari sa isang seremonyang maharlika ang naganap. Nagpalakpakan ang ilang dumalo bilang pagpapakita ng suporta at damdamin. Ang simpleng palakpak na iyon ay naging simbolo ng pagkakaisa ng publiko sa mensaheng nais iparating ng kapatid ni Diana. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang talumpati ay ang pangakong poprotektahan
ng pamilya Spencer ang dalawang anak ni Diana, sina Prinsipe William at Prinsipe Harry. Ipinangako niyang sisikapin nilang mapanatili ang diwa, mga pagpapahalaga at pagmamahal na ipinamalas ni Diana sa kanyang mga anak. Ang pahayag na ito ay itinuturing ng marami bilang isang matapang na mensahe, lalo na't inilahad ito sa harap mismo ng reyna at ng buong maharlikang pamilya. Gayunman, habang lumilipas ang mga taon, inamin mismo ni Charles Spencer na hindi niya ganap na natupad ang pangakong iyon. Nanatiling bahagi ng maharlikang sistema sina William at Harry. Ang kanilang edukasyon, seguridad, opisyal na tungkulin, at pang-araw-araw na pamumuhay ay mahigpit na nakaugnay sa institusyon ng monarkiya. Hindi naging posible na ilayo sila sa mundong kanilang kinagisnan o maibigay ang ganap na pribadong buhay na pinaniniwala ang nais ni Diana para sa kanila. Sa pagdaan ng panahon, kapwa sina William at Harry ay nagsalita tungkol sa malalim na epekto ng pagkawala ng kanilang ina. Lalo na si Prinsipe Harry, na ilang ulit nang nagbahagi ng kanyang alaala tungkol sa paglalakad sa likod ng kabaong ni Diana habang milyon-milyong tao ang nakamasid. Ayon sa kanya, isa iyon sa pinakamahirap na karanasang pinagdaanan niya bilang bata at naniniwala siyang hindi na sana papayagang mangyari ang ganoong sitwasyon sa kasalukuyang panahon. Si Charles Spencer ay nagpahayag din ng katulad na pananaw. Nanindigan siyang hindi sana napilitang maglakad sa likod ng kabaong ng kanilang ina ang dalawang batang prinsipe sa harap ng buong mundo. Para sa kanya, isa itong napakabigat na emosyonal na pasanin na habang buhay nilang dadalhin. Samantala, matapos ang pagkamatay ni Diana, napansin ng publiko ang pananahimik ng maharlikang pamilya. Habang milyon-milyong tao ang nagdadalamhati sa mga lansangan ng London at nag-aalay ng bulaklak sa harap ng Kensington Palace, nanatili ang pamilya ng reyna sa Balmoral Castle sa Scotland. Lumipas ang ilang oras at maging ang mga sumunod na araw nang walang agarang pampublikong pahayag mula sa palasyo, bagay na nagdulot ng matinding batikos mula sa publiko at media. Marami ang naniwalang nais lamang ng reyna na mabigyan ng pribadong panahon ng pagdadalamhati sina William at Harry. Gayunpaman, dahil sa lumalakas na panawagan ng publiko para sa isang opisyal na pagkilala sa trahedya, nagbigay rin kalaunan ng mensahe si Reyna Elizabeth II sa telebisyon upang magbigay pugay kay Diana at makiramay sa sambayanan. Sa mga unang araw matapos ang trahedya, nanatili ang Reyna Elizabeth II at ang iba pang miyembro ng maharlikang pamilya sa Balmoral Castle sa Scotland. Sa kanilang pananaw, ang pinakamahalagang tungkulin nila ay protektahan sina Prinsipe William at Prinsipe Harry na nooy 15 at 12 taong gulang pa lamang. Nais nilang ilayo ang dalawang batang prinsipe sa walang tigil na atensyon ng media upang mabigyan ng pagkakataong magluksa ng pribado. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, iba ang naging pananaw ng publiko. Ang katahimikan na noong una ay inakalang tanda ng paggalang ay nagsimulang makita bilang malamig na pagwawalang bahala. Dumami ang mga mamamayang nagtatanong kung bakit tila walang agarang mensahe ng pakikiramay mula sa palasyo. Maging ang ilang pahayagang matagal nang sumusuporta sa monarkiya ay nagsimulang maglabas ng matitinding kritisismo. Isa sa pinakatanyag na pamagat noong panahong iyon ay nagsabing, "Your people are suffering. Where are you?"
Ang simpleng tanong na iyon ay sumasalamin sa lumalaking pagkadismaya ng buong bansa. Habang lumalala ang galit ng publiko, isang mas tahimik ngunit mas mabigat na trahedya ang nagaganap sa loob ng Balmoral Castle. Sina William at Harry ay natutulog pa nang dumating ang balitang pumanaw ang kanilang ina sa isang aksidente sa sasakyan sa Paris. Ang kanilang ama, si Prinsipe Charles, ang may napakahirap na tungkuling gumising sa kanila at ipaalam ang hindi inaasahang balita. Ayon sa mga ulat, mahinahon niyang ipinaliwanag na nasawi ang kanilang ina sa isang malagim na aksidente. Para sa dalawang batang prinsipe, gumuho ang kanilang mundo sa loob lamang ng ilang sandali. Ang huling pag-uusap nila kay Diana ay isang ordinaryong tawag sa telepono, isang araw bago ang aksidente. Walang nakaalam na iyon, na pala ang kanilang huling pagkakataong marinig ang boses ng kanilang ina. Pagkaraan ng maraming taon, inamin ni Prinsipe Harry na madalas niyang balikan ang sandaling iyon. Naisip niyang sana ay mas matagal silang nag-usap o nasabi man lamang niya kung gaano niya kamahal ang kanyang ina. Ang mga simpleng salitang hindi na ibitiyo ay naging bahagi ng kanyang panghabambuhay na pagdadalamhati. Sa loob ng Balmoral, kakaunti ang hayagang pagpapakita ng emosyon. Kilala ang maharlikang pamilya sa pagpapanatili ng disiplina at pagpipigil sa damdamin, kahit sa pinakamahihirap na pagkakataon. Sina William at Harry ay inalagaan sa pamamagitan ng mahigpit na rutina, katahimikan, at pagpapatuloy ng mga pang-araw-araw na gawain sa halip na mahahabang pag-uusap tungkol sa kanilang nararamdaman. Ngunit ang ganitong uri ng pagharap sa dalamhati ay naging palaisipan kay Harry habang siya'y lumalaki. Sa labas ng palasyo, milyon-milyong tao ang umiiyak para kay Diana. Ang mga bulaklak ay patuloy na dumarami sa harap ng Kensington Palace at ang buong mundo ay hayagang nagpapakita ng kanilang pagluluksa. Samantala, sa loob ng kanilang tahanan, tila nanatiling tahimik ang lahat. Para sa kanya, mahirap unawain kung bakit napakalaki ng pagkakaiba ng dalawang mundong iyon. Habang tumitindi ang presyon mula sa publiko, napagtanto ni Reyna Elizabeth II na kailangan na niyang magsalita. Noong Setyembre 5, 1997, 5 araw matapos ang pagkamatay ni Diana, humarap siya sa telebisyon upang direktang kausapin ang sambayanan. Sa kanyang talumpati, buong paggalang niyang pinarangalan si Diana. Inilarawan niya ang prinsesa bilang isang pambihira at may natatanging pagkatao na ang kabutihan at malasakit ay nakaantig sa buhay ng napakaraming tao. Layunin ng mensahe na magbigay ng aliw sa nagdadalamhating bansa at muling buiuin ang tiwala ng publiko sa monarkiya. Gayunman, hindi lahat ay naniwalang sapat ang naging tugon ng palasyo. Isa sa pinakamalakas na tinig ng pagtutol ay nagmula sa nakababatang kapatid ni Diana na si Charles Spencer. Para sa kanya, ang nangyari sa kanyang kapatid ay hindi lamang isang personal na trahedya, kundi isang kabiguang institusyonal. Naniniwala siyang ang sistemang dapat sanay nagbigay ng proteksyon kay Diana ang siyang naglagay sa kanya sa napakahirap na sitwasyon. Matagal nang nasasaksihan ni Spencer ang unti-unting pagbabago sa buhay ng kanyang kapatid mula nang maging bahagi ito ng maharlikang pamilya. Nakilala ng mundo si Diana bilang isang masayahin, mapagmahal, at puno ng pangarap na 19 na anyos na dalaga. Ngunit habang lumalalim ang kanyang papel bilang prinsesa ng Wales,
kinailangan niyang sumunod sa napakahigpit na mga tradisyon at inaasahan. Matapos ang pagkamatay ni Diana noong Agosto 31, 1977, sa isang aksidente sa Paris, hindi pinili ni Spencer ang katahimikan. Sa halip, paulit-ulit niyang ibinahagi sa mga panayam, dokumentaryo, at pampublikong talumpati ang kanyang pananaw tungkol sa mga pangyayaring humantong sa trahedya. Habang lumilipas ang mga taon, hindi humupa ang kanyang damdamin. Sa kabaligtaran, lalo lamang itong tumindi. Habang patuloy niyang inaalala ang mga nangyari sa kanyang kapatid. Para kay Spencer, malinaw ang kanyang paniniwala na si Diana ay naiwan sa panahong higit niya itong kailangan. Bagamat siya ang ina ng magiging hari ng United Kingdom at isa sa pinakasikat na personalidad sa buong mundo, naniniwala siyang kulang ang naging suporta sa prinsesa sa gitna ng matinding presyur mula sa publiko at media. Ayon sa kanyang pananaw, araw at gabi siyang sinusundan ng mga paparazzi. Habang tila walang sapat na hakbang upang mapigilan ang walang humpay na panggigipit na kanyang nararanasan. Naniniwala si Spencer na ang trahedya sa Paris ay hindi lamang bunga ng isang aksidente, kundi simbolo rin ng mas malalim na suliranin. Sa kanyang pananaw, nakinabang ang institusyon sa kasikatan at impluwensya ni Diana noong siya ay nasa loob pa ng maharlikang pamilya. Ngunit nang magbago ang sitwasyon at hindi na siya akma sa direksyon ng institusyon, pakiramdam ni Spencer ay unti-unti siyang isinantabi. Isa sa pinakamatinding sandali sa kasaysayan ay ang talumpati ni Charles Spencer sa libing ni Diana sa Westminster Abbey. Sa harap ng milyon-milyong nanonood sa buong mundo, nagbigay siya ng mensaheng hanggang ngayon ay nananatiling bahagi ng alaala ng marami. Hindi lamang niya pinarangalan ang kanyang kapatid, kundi ipinahayag din niya ang kanyang paniniwala na ang tunay na halaga ni Diana ay hindi nakasalalay sa kanyang titulo bilang prinsesa. Binigyang diin ni Spencer na ang kabutihan, malasakit at kakayahang magbigay inspirasyon ni Diana ay nagmula sa kanyang sariling puso at hindi sa korona. Para sa kanya, minahal si Diana ng napakaraming tao dahil sa kanyang pagiging mapagkalinga, mapagpakumbaba, at malapit sa ordinaryong mamamayan. Isa pang bahagi ng kanyang talumpati ang tumatak sa isipan ng publiko. Nangako siya na ang pamilya Spencer ay patuloy na mamahalin at aalalayan sina Prinsipe William at Prinsipe Harry. Ipinahayag niyang hindi hahayaang harapin ng dalawang batang prinsipe ang kanilang kinabukasan nang nag-iisa matapos mawala ang kanilang ina. Para sa maraming tagamasid, ang pangakong iyon ay sumasalamin sa kanyang pagnanais na tiyaking mananatiling buhay ang mga pagpapahalagang itinuro ni Diana sa kanyang mga anak. Habang nananatiling tahimik ang mga miyembro ng maharlikang pamilya sa loob ng simbahan, maraming tao sa labas ang emosyonal na tumugon sa talumpati ni Spencer. Marami ang napaluha, nagpalakpakan, at naniwalang na ipahayag niya ang damdaming matagal ng kinikimkim ng publiko tungkol sa sinapit ni Diana. Hindi nagtapos ang kanyang mga pahayag sa araw ng libing. Sa mga sumunod na taon, patuloy niyang ibinahagi ang kanyang mga kritisismo sa naging pagtrato kay Diana. Inilarawan niya ang naging karanasan ng kanyang kapatid bilang puno ng kalungkutan, kakulangan sa suporta, at matinding presyur. Sa kanyang pananaw, maraming pagkakataong maaaring nabigyan ng mas malaking proteksyon si Diana, lalo na habang siya ay patuloy na sinusubaybayan ng media saan man siya magpunta.
Isa rin sa mga isyong madalas niyang banggitin ay ang naging desisyon na papaglakarin sina Prinsipe William at Prinsipe Harry sa likod ng kabaong ng kanilang ina sa araw ng libing. 15 taong gulang pa lamang noon si William at 12 naman si Harry. Ayon sa iba't ibang ulat at panayam sa paglipas ng panahon, nagpahayag si Spencer ng kanyang pagtutol sa planong ito dahil naniniwala siyang napakabigat na karanasan iyon para sa 2 batang nawalan ng ina sa harap ng milyon-milyong tao. Mula pa noong trahedyang ikinamatay ni Diana noong 1977, naging lantad si Spencer sa kanyang pagpuna sa ilang tradisyon at desisyong may kaugnayan sa maharlikang pamilya. Isa sa pinakamabigat niyang tinutulan ay ang pagpapalakad kina Prinsipe William at Prinsipe Harry sa likod ng kabaong ng kanilang ina sa panahon ng kanyang libing. Ayon sa iba't ibang ulat, nakipagpulong si Spencer sa mga opisyal ng palasyo upang ipahayag ang kanyang pag-aalala. Naniniwala siyang napakabata pa ng 2 prinsipe upang harapin ang napakasakit na karanasang iyon sa harap ng buong mundo. Para sa kanya, ang 2 batang lalaki ay hindi lamang nawalan ng ina, kundi kinakailangan pang ilantad ang kanilang pagluluksa sa milyon-milyong nanonood. Gayunman, hindi umano pinakinggan ang kanyang mga pakiusap. Nanaig ang tradisyon kaysa sa kanyang mga babala. Lumipas ang maraming taon at parehong inamin nina William at Harry na ang paglalakad sa likod ng kabaong ng kanilang ina ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanilang damdamin. Hayagang sinabi ni Harry na ang karanasang iyon ay patuloy na nakaapekto sa kanya hanggang sa kanyang pagtanda. Si William naman ay nagsabing walang batang dapat makaranas ng ganoong klase ng pagdurusa. Sa paglipas ng panahon, lalo pang naging matapang si Charles Spencer sa pagbabahagi ng kanyang pananaw. Sa kanyang mga talumpati at panayam, paulit-ulit niyang ipinapaalala na sa mga huling yugto ng buhay ni Diana, madalas itong nakaramdam ng pag-iisa. Para kay Spencer, mahalagang huwag malimutan ang mga aral ng nakaraan upang hindi na ito maulit sa susunod na henerasyon. Samantala, si Prinsipe Harry ay tila nagmana ng maraming katangian ng kanyang ina. Madalas siyang ilarawan bilang may malasakit sa kapwa, may malayang pag-iisip, at hindi natatakot na tahakin ang sariling landas. Habang siya'y lumalaki, hindi nawala sa kanyang alaala ang naging karanasan ng kanyang ina. Ang walang humpay na atensyon ng media, ang matinding presyur ng pampublikong buhay, at ang trahedyang nagtapos sa kanyang buhay sa Paris. Sa ilang panayam, ibinahagi ni Harry na maging ang tunog lamang ng mga kamera ay nakapagbabalik sa kanya sa masasakit na alaala ng 1977. Ang trauma ng pagkawala ng kanyang ina ay nanatiling bahagi ng kanyang buhay sa loob ng maraming taon. Nang makasama niya si Meghan Markle, naniwala si Harry na muli niyang nasasaksihan ang isang sitwasyong kahawig ng pinagdaanan ni Diana. Habang lumalakas ang mga negatibong balita at tumitindi ang presyur mula sa publiko at media, sinabi niyang nababahala siyang baka maulit ang isang masakit na kasaysayan. Dahil dito, noong 2020 ay gumawa sina Harry at Meghan ng isang desisyong ikinagulat ng buong mundo. Pinili nilang umatras bilang mga senior working members ng maharlikang pamilya at magsimula ng bagong buhay sa Estados Unidos. Ang hakbang na ito ay naging isa sa pinakamalalaking pagbabago sa makabagong kasaysayan ng monarkiya. Maraming magkakaibang pananaw ang lumitaw tungkol sa kanilang desisyon.
Para sa ilan, ito ay isang pagtalikod sa tradisyon. Para naman sa iba, isa itong pagtatangkang pangalagaan ang kanilang sariling kapakanan at ang kanilang pamilya. Ano man ang pananaw, malinaw na ipinakita ng desisyong ito ang hangarin ni Harry na bigyang prioridad ang kaligtasan at kapayapaan ng kanyang mga mahal sa buhay. Sa maraming paraan, nakikita ng ilan na ipinagpatuloy ni Harry ang paghahanap ni Diana ng isang mas malayang buhay. Bago ang kanyang pagpanaw, nagsimula na ring bumuo si Diana ng sariling landas sa labas ng tradisyonal na papel ng isang prinsesa, habang patuloy na inilalapit ang sarili sa mga gawaing makatao. Isa sa pinakamalalaking dahilan kung bakit nananatiling mahal si Diana ay ang kanyang pagiging bukas at tapat. Hindi niya itinago ang kanyang mga personal na pagsubok. Hayagan niyang ibinahagi ang kanyang pakikibaka sa kalusugang pangkaisipan at ang mga hamon sa kanyang buhay may asawa. Mga paksang bihirang talakayin ng mga miyembro ng maharlikang pamilya noong panahong iyon. Higit pa rito, ginamit niya ang kanyang katayuan upang makatulong sa iba. Nakipagkamay siya sa mga taong may HIV/AIDS sa panahong laganap ang takot at maling paniniwala tungkol sa sakit. Naglakad din siya sa isang minefield sa Angola upang suportahan ang pandaigdigang kampanya laban sa mga landmine. Ang mga gawaing ito ay nagpakita ng kanyang tapang, malasakit at tunay na pakikipagkapwa. Hindi lamang ang kanyang elegante at makabagong pananamit ang tumatak sa publiko. Mas tumimo sa puso ng marami ang kanyang kababaang loob, malasakit at kakayahang ipadama sa bawat taong kanyang nakakasalamuha na sila ay mahalaga. Ipinanganak si Charles noong Mayo 20, 1900 at 64 sa London. Siya ang bunso sa 5 anak nina John Spencer at Frances Roche. Dahil sa matagal ng ugnayan ng pamilya Spencer sa British royal family, bininyagan siya sa Westminster Abbey. At isa sa kanyang mga ninang ay si Queen Elizabeth II. Lumaki siya kasama ang kanyang mga kapatid na sina Sarah, Jane at Diana. Nakalaunan ay naging kilala sa buong mundo bilang Princess Diana. Bago pa man siya isinilang, nakaranas na ng matinding trahedya ang kanilang pamilya. Ang una nilang anak na lalaki, si John, ay namatay 10 oras lamang matapos ipanganak. Dahil dito, si Charles ang naging tagapagmana ng titulo at responsibilidad ng pamilya Spencer. Hindi rin naging madali ang kanyang buhay sa tahanan. Nang siya ay 3 taong gulang pa lamang, tuluyang naghiwalay ang kanyang mga magulang matapos masangkot ang kanyang ina sa ibang relasyon. Ang pagkasira ng kanilang pamilya ay nag-iwan ng malaking epekto sa kanyang pagkabata. Nang pumanaw ang kanyang lolo at mamanahin ng kanyang ama ang titulong Earl Spencer, ginamit ni Charles ang titulong Viscount Althorp bilang tagapagmana. Sinimulan niya ang kanyang pag-aaral sa Seafield Private School sa Norfolk bago ipinadala sa Maidwell Hall, isang boarding school sa Northamptonshire, noong 8 taong gulang pa lamang siya. Pagkatapos nito ay nag-aral siya sa Eton College at nagtapos ng Modern History sa Magdalene College, Oxford. Sa unang tingin, tila naging matagumpay ang kanyang landas sa edukasyon. Ngunit ayon mismo kay Charles, ang kanyang mga taon sa Maidwell Hall ang naging pinakamasakit na yugto ng kanyang buhay. Sa kanyang memoir, isinalaysay niya ang isang kapaligirang puno ng karahasan, takot at kawalan ng malasakit. Inilarawan niya ang paaralan bilang isang lugar kung saan ang mga bata ay madalas na pinaparusahan
ng labis. Ayon sa kanya, nakaranas siya ng matinding pambubugbog na nagdulot pa ng pagdurugo. Isiniwalat din niya na siya ay naging biktima ng sexual na pang-aabuso habang nasa murang edad. Hindi lamang siya ang nakaranas ng ganitong uri ng pagtrato. Habang nagsasaliksik siya para sa kanyang aklat, nakausap niya ang maraming dating estudyante ng Madewell Hall. Marami sa kanila ang nagbahagi ng halos magkakaparehong karanasan. May ilan na nagsabing ilang ulit silang naging biktima ng sexual na pang-aabuso sa loob ng kanilang pananatili sa paaralan. Mas lalo pang naging mabigat ang kanyang natuklasan nang malaman niyang may mga dating estudyanteng hindi na nakayanan ang emosyonal na pinsalang iniwan ng kanilang kabataan. Ayon sa ilang salaysay, may mga naging biktima ng depresyon at iba pang suliraning pangkaisipan na nagpatuloy hanggang sa kanilang pagtanda. May isang dating mag-aaral pa umano na nagsulat sa kanyang huling habilin na ayaw na niyang makita pa ang kanyang mga magulang dahil hindi niya sila mapatawad sa pagpapadala sa kanya sa naturang paaralan. Ayon kay Charles, ang mga pangyayaring iyon ay nag-iwan ng malalalim na sugat na hindi kailanman tuluyang naghilom. Isinulat niya na tila nagtanim ng mga demonyo sa kaluluwa ng mga batang dumaan sa ganitong uri ng pagtrato, ang sistemang umiiral noon sa ilang boarding school sa Britain. Habang isinusulat niya ang kanyang memoir, muli niyang binalikan ang lahat ng masasakit na alaala. Inamin niyang naging napakabigat ng prosesong iyon hanggang sa siya ay makaranas ng emosyonal na pagbagsak. Dahil dito, nagpa siyang magpagamot sa isang residential treatment center upang makatanggap ng propesyonal na tulong at harapin ang mga traumang matagal niyang kinimkim. Hindi lamang personal na paghilom ang layunin ng kanyang aklat. Naniniwala si Charles na ang matinding pagmamalupit na dinanas ng maraming bata sa ilang British boarding school ay may pangmatagalang epekto hindi lamang sa mga biktima, kundi maging sa lipunan. Ayon sa kanya, kapag ang mga taong nagdala ng hindi nalutas na trauma ay lumaki at napunta sa mga posisyon ng kapangyarihan at pamumuno, maaari ring makaapekto ang kanilang emosyonal na sugat sa paraan ng kanilang pamamahala at pakikitungo sa iba. Matapos mailathala ang kanyang memoir at mailabas ang kanyang mga alegasyon, iniulat ng Madewell Hall ang mga paratang sa lokal na konseho. Noong Hunyo 2024, inanunsyo ng Northamptonshire Police na nagsimula na silang magsagawa ng opisyal na investigasyon kaugnay ng mga reklamong inilahad ni Charles at ng iba pang dating estudyante. Ang hakbang na ito ay nagbigay ng pag-asa sa maraming biktima na maaring marinig na rin ang kanilang mga tinig matapos ang napakaraming taon ng pananahimik. Ang kwento ni Charles Spencer ay hindi lamang tungkol sa isang miyembro ng isang tanyag na pamilya. Isa rin itong paalala na ang trauma sa pagkabata ay maaaring mag-iwan ng sugat na tumatagal habang buhay. Sa kanyang katapangang magsalita, nabuksan ang isang mahalagang pag-uusap tungkol sa kaligtasan ng mga bata, pananagutan ng mga institusyon, at kahalagahan ng pagbibigay ng suporta sa mga biktima ng pang-aabuso. Ang kanyang pagsisiwalat ay nagsisilbing paalala na ang katotohanan, gaano man kasakit, ay maaaring maging unang hakbang tungo sa hustisya at paghilom.